Tan muna natin ang Radyo La Verdad, 13:50. Kasama po natin ang ating kaibigan na si Attorney George Erwin Garcia. Good morning, Attorney George. Good morning, Kong Irina, at good morning sa mga kasamahan natin sa studio. Okay, ano ang pag-uusapan natin ngayong umaga sa huntahan? Pag-usapan siguro natin, Kong Irin, itong nangyaring kidnapping dyan sa Sulu. At sinasabi, madami pa rin daw mga biktima na hanggang sa kasalukuyan ay hawak pa rin ng bandidong Abu Sayyaf. Ano? Para sa akin, Kong Irin, hindi na magaganda itong nangyayari sa atin, sa lalong-lalo na sa area na yung Sulu, dahil parang pinagkakakitaan na talaga dyan yung kidnap for ransom. Siyempre, kaya nga ransom. But ang point ko, Kong Irin, parang pati mismong military, pati mismong local officials may involvement. At yan yung akusasyon na ibinabato sa kanila, hindi lamang sa mga dyaryo, sa radyo, kung hindi yung mga tao doon. Parang sinasabi nila na nagiging industriya na ito, kung kaya naman mahirap masolve ang problema dyan, at kahit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nasasawata ang Abu Sayyaf bilang isang grupo. Oo nga, nakakalungkot dahil alam naman natin na itong area ng Sulu at alam na rin ng military dyan, talagang parati nagkakaroon ng kidnapping. Ang parating tanong, bakit hindi ma-resolve? Kilala naman natin kung sino-sino yung mga parating na-kidnap, yung mga kumikidnap dyan sa area yan, no? At hanggang ngayon, wala talagang mabigyang solusyon itong problema dyan. Ako hindi ko naniniwala, Kong Irin, na hindi kaya ng ating Armed Forces of the Philippines. Naniniwala ako na kung gugustuhin nila o nung mas nakakataas sa kanila yung liderato doon, ay kakayanin nilang masolve ang problema ng kidnap for ransom dyan sa area niya ng Mindanao. Nakakalungkot sapagkat lagi na lang parang nakikita ng international community na napakahirap pumunta sa area na yan. Kung hindi, makikidnap ka, lalo-lalo na kapag foreigner ka, at pagkatapos pakakawalan ka, hindi naman alam naman natin, hindi naman sinasaktan, pakakawalan, makatapos ang ilang panahon ng negosasyon pagka nakapag-deliver na. At pagkatapos, alam naman natin, kung Irin, hindi peso ang pinag-uusapan dito, dollars. Nakakahiya tayo sa international community. Ano na lang ang magiging ang matitingnan nila dito sa Pilipinas. Sana sa issue ng Bangsamoro maisama ito. Sana mismo ang MILF ay makapag-participate sa ating pamahalaan sa pag-solve o pag-resolve ng problemang ito. Dahil diyan natin makikita yung kanilang commitment, hindi lamang sa governance, kung hindi sa pagkakaroon ng kapayapaan diyan sa area yan ng Mindanao. O, nakakagulat nga dahil parati ang press release nga na humihinga ng tulong itong dalawang Aleman, no, na nakidnap. Tapos bigla-biglang nung banggitin na hindi papayag ang armed forces at talagang lulusubin yung mga area, biglang pinakawalan. Oo. At pagkatapos kumalat na yung balita na may ransom na nagkakahalaga ng 250 million pesos. Yes. Ang naipamigay dyan sa mga bandido. Para sa akin, kung isipin natin kung 250 million ang ibibigay mo sa bandido, ay baka pinakamas magaganda pa ang kanilang mga armas kaysa sa armas ng ating sandatahang lakas. Pangalawa, di siyempre pati yung mga nakatira doon sa area na yon, sa halip na magtrabaho, sa halip na magnegosyo o magsaka, pagbutihin ng kanilang lupain, hindi, magkikidnap na lang sila. Total naman, paghahati-hatian naman nila lahat. Tapos ang masama pa dyan, at nakakalungkot, kung may mga kasamang local officials at pagkatapos may kasama pang taga-Armed Forces of the Philippines na nakikihati. And take note, nakikihati. Ano na lang ang tingin sa atin dito? Industriya na kinikilala natin, ang kidnap for ransom? Oo nga. Mahirap dito, Attorney G, ang ganda pa ng Sulu. Yung mga nakakapunta dyan, yung sinasabi, talagang ang ganda ng island na yan, talagang pwedeng maging tourist attraction. Pero kung hindi talaga mariresolve itong usapin tungkol sa kidnapping, tingin ko walang pupuntang ang mga foreigners dyan sa Sulu. At saka, kung Irina, bakit naman yung mga katabing probinsya katulad halimbawa ng Basilan, katulad halimbawa ng Tawi-Tawi, pagkatapos kahit pa doon sa sentro, sa Zamboanga City, may mga, sabihin na natin, may mga pambomba dyan, pero wala naman yung mga issue ng tungkol sa kidnapping, lagi na lamang Sulu. Bakit, ano ba ang meron sa Sulu? Ano yung nagbibigay sa kanila ng protection doon? Ano yung nagbibigay sa kanila ng cover para mas magawa
ginawa nila itong mga illegal na aktibidad na ito. Para sa akin, yun ang dapat na iniimbestigahan natin, yun ang dapat na tinututukan, sapagkat pag nagkaganyan, wala na pong katapusan. Kahit mismong Pilipino, pag pumunta ka dyan, pag pumunta si Kong Erin dyan, baka siya mismo, kahit Pilipino siya, kidnapin din. Dahil alam na, halimbawa, magbibigay naman ng ransom ang pamilya. Hindi nagiging maganda yon, sapagkat para sa akin, hindi ito isang industriya. Illegal na aktibidad ito at dapat masawatan natin ang mga involved sa activities na ito. Kawawa yung mga natitira dahil ang balita nga natin na Attorney George, mahigit na 1 taon na yung mga ibang hostages dyan at mukha talagang dinadaan sa negosasyon. Talagang alam natin kung ang hinihintay lang ay yung ransom. Yes. Hindi dahil sa prinsipyo ito Wala po tayong pinag-uusapang prinsipyo dito. Hindi katulad ng mga taga-MNLF, hindi katulad ng MILF at iba pang grupo na ang pinaglalaban nila ay yung kanilang paniniwala prinsipyo. Dito ang pinaglalaban dito, negosyo. Pagka po ganyan, hindi natin sila dapat i-deal na parang sila ay terorista. Sila ay dapat i-deal na common criminals. At pagka nagkaganyan, kinakailangan we have to at least implement and ibigay natin sa kanila ang full force of the law. Okay, take it away, Attorney George. At kasama po natin si Attorney George Jan sa Radyo La Verdad 1350, huntahan mula alas 7:15 ng umaga hanggang alas 9. Maraming salamat, Attorney George.